Now, for the My SSS card, ito na po yung bagong ID ng SSS. Ito na rin yung default account for all SSS benefits, loans, and other proceeds. Totally ni-replace na po natin yung UMID card, no, or yung UMID Pay card na huling ini-release natin. Okay? So, ito na rin po yung magsisilbing disbursement account ng atin pong mga miyembro. Ito na, no? Eligibility requirements. Sino po yung mga eligible para mag-apply sa My SSS card? Mga members po, prior registrants, pensioners, individual claimants, and representative payees may apply for the My SSS card provided, no, na yung kanilang SSS number una ay nakatag bilang permanent. I believe kanina na-discuss doon sa updating of records yung pag-update ng uh, record from temporary to permanent. The reason kung bakit may nakatag na temporary SSS number is that um, hindi sila nagbigay or nag-submit ng documentary requirement nung sila po ay nagre-register or kumukuha pa lang ng SSS number. Mapa noon man po yan na over the counter or mapa online po currently. Okay? So, the only time na mako-convert siya or mapapalitan siya from temporary to permanent is pagka tayo ay nag-submit ng documentary requirement for registration. Pinaka-common dyan na document would be yung birth certificate po ng miyembro. Sumunod, kailangan merong registered account sa my.sss member portal of the SSS website. Kailangan na kailangan po ito because you will be applying for the My SSS card online, no? Kadalasan ang tinatanong diyan, sir, pupunta pa ba kami sa branch para magpa-ID doon sa My SSS card? Hindi na po. Online na po itong gagawin. Pangatlo, dapat po may updated local mailing or home address, mobile number, and email address sa SSS records. Siyempre, to receive the latest updates sa inyo pong mga transactions with the SSS, dapat updated itong mga ito. No? And, panghuli, must be PSA or National ID registered. Take note of the term po na registered. Hindi necessarily kailangan hawak mo na yung physical card na National ID para po masabi na eligible ka sa My SSS card. Basta po ikaw ay nakapag-register, na picturean ka, no? Nakuha yung biometrics mo, nag-fill out ka ng form, binigay mo sa kanila, na-receive, nag-undergo ka ng process ng application for the national ID, registered ka. Hindi necessarily kailangan hawak mo yung card. Okay? Yan. And then, before applying, the applicant shall ensure that the name and date of birth match on both, no, the SSS and national ID records. So, ibig sabihin po, dapat nagmamatch yung pangalan at saka date of birth ng miyembro sa SSS at sa national ID records niya po. Kung alin po yung outdated doon sa dalawa, kailangan niya mag-update ng information with the respective agency. Kung sa SSS, mag-update kayo sa SSS mismo. Kanina na-discuss yung updating of records via Form E4. No? Ang updating natin. Yung national ID records kay PSA po. No, meron tayong facility for updating ng atin pong registration sa PSA. Okay? Yan, members residing abroad without a local address in their SSS record may avail or may qualify for the My SSS card provided that the partner financial institution or PFI, yan po yung bank, offers the service. So, kung na-offer nila ito, pwede kung residing abroad yung member, no, para makakuha ng My SSS card. Ito po, reminders on using your My SSS card. Una po, do not leave your card as a valid ID in visiting various establishments. Bakit po? Hindi lang po ito ID, ATM na rin po. So, para kayong nagbigay ng ATM, isipin nyo po, nagbigay kayo ng ATM, iniwan nyo siya sa lobby ng building na pinuntahan ninyo. ATM card po yan. Paano po kung may laman? 'Di ba? And also, yung data privacy po kasi yung banking details nasa likod ng card. So, wag na wag po. Do not photocopy the backside of your My SSS card to prevent fraudulent
unauthorized transactions as your account details are present thereat. So, yung account details po ninyo ay makikita sa likod nga nung card, ng my SSS card. So, wag po ninyong ipo-photocopy yung likuran ng inyo pong my SSS card para hindi rin makuha yung banking details ninyo. Hanggang harap lang po ang pwede ninyong i-photocopy.